Kanina ang tatapang ng mga kabataan maglakad. Ang astig ayaw magpaawat. Yung may mga maskara dyan, komunista rin. Kaya umarinin yung mga maskara ninyo. Hindi kayo mawawanted dito kahit makita ang mukha nyo. Bakit? Sa amin ang pinagalaban natin. At the end of the day, it will be you guys who will govern this country. Please, let's try. Let's all try to be better. Salamat po. Wala pong mananakit. Hindi po kami narito para saktan kayo. That's the least of our goal nang pumunta kami dito. Kaya walang mananakit, walang mambabato, walang magpo-provoke. Okay? Now, back to business. The fucking business. Reaction by PH. Ayan po, magandang araw mga ka-reaction by. Ako po si Reaction by. Ito po mga ka-reaction, sabay-sabay po nating panoorin at sabayan po nating i-comment sa comment section, no? Panoorin natin to at mga ka-reaction, mag-comment kayo sa comment section. Ayan, at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, no? Mag-subscribe po kayo, mag-like at mag-share, no? So yun po, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share. Isang subscribe lang po. Ayan, masaya na po tayo. Yan. So ngayon po ay re-reactionan natin ang mga realista na pro Duterte. Ayan. So alam niyo naman po ang pinaglalaban ng mga pro Duterte. Matanggal sa administrasyon itong si Bangag na PBM, ang ating kasalukuyang presidente, dahil hindi niya po kaya talagang maging presidente. Isipin nyo na lang, baha lang po, kakamot ka pa sa ulo kung anong problema. Ganun po ba ang ating naging presidente? Lahat po ng naging presidenteng administrasyon mula nung unang presidente, wala pong ganyan. Ito, kakaiba ang presidente natin. Kahit anong problema ng bansa, paring baliwala lang. Diba? O nakita nyo na po, yung sa flood control. Siya pa daw ang hero. Ayan. So, ikaw ba naman magiging hero para sa flood control? Ikaw ang presidente? Sasabihin mo sa sambayan ng Pilipino? Ganun ba yun? Yan lang ang narinig ko kay Atty. Guanzon, ha? Si Atty. Guanzon po ang nagsabi. Yan. So, paano ka magiging hero dahil sa flood control? Hindi naman niya malalaman yan kung hindi sa mga taong bayan. Taong bayan na nga mismo talaga ang unang nagreklamo dahil sa mga flood control na yan. Tapos sasabihin pa, siya pang nauna, naging hero pa ba siya? Ayan, mga ka-reaction. Naku po naman, no? Ayan. So, ito mga ating speaker na sa rally na to ay dalawang isa taga Bisaya at Mindanao. So, ito pong dalawang to ipinaglalaban nila para tayo ay umangat sa buhay, di ba? Pinaglalaban ito mga corruption. Isipin mo, pumunta lang ng Manila para lang ipaglaban tayo. So, yan. So sa kasalukuyan po, tinataya nila ang buhay nila para sa ating mga kababayan. Sa ating kababayan. Di ba? So, yun po. Kasi sa mga ibang, mga ibang grupo na nagra-rally, meron po kasi ibang grupo na nagra-rally na gusto po ay mismong gobyerno ang pabagsakin. So, madali salita, ang mga grupong yun ay mga, alam nyo naman po, mga makakaliwa, di ba? So, yan. So, mismo kasing gobyerno ang ibabagsak. Sinong mauupo kung ibabagsak mo ang gobyerno? Ganun lang po kasimple yun. So, mga DDS na po na grupo ay hindi po ganun. Ang pinaglalaban lang po ay para panagutin ang mismong nangurakot ng mga sa ating bayan. No? So, yung mga kurakot na sa mga politiko ng gobyerno, yan. So, ito na po, sabay-sabay po nating panoorin, no? At huwag po kayong aalis.
So, i-click nyo lang na po. Isang subscribe, no? Salamat po. Sa mga nambabalak dyan manggulo, umuwi na kayo dahil mamaya madudurog kayo. Bakit? Papunta na po ang mga kasama natin na galing sa Camp Aguinaldo! Papunta na sila dito! Kaya yung mga manggugulo dyan, umuwi kayo, maghilamos, mag-toothbrush at matulog para pumasok kayo bukas para magkaroon naman ng laman ng utak ninyo. Etong mga nanggugulo na to, mga utak hipon eh. Bakit ko sinasabi na utak hipon ito? Gaya nila Congressman Abante ng mga utak hipon. Gaya nila Charlie ko ng mga utak hipon. Gaya nila Martin Romualdez sa utak hipon. Pati itong mga kabataan ng nanggugulo, mga utak hipon din. Bakit? Kasi ang hipon, naghalo ang tayo pati utak na hindi kayang paghiwalayin ang tama at mali. Yan. Tanungin natin ang bawat sarili natin, isa-isa. Bakit ako nandito ngayon sa Mendiola? Di ba? O bakit kaya tayo nandito? Di ba para pababain si Marcos? Para maitigil ang korupsyon sa ating bansa? Ngayon, bakit ang kapulisan ang sinasaktan ninyo? Yung mga pulis na yan, si Martin Romualdez ba yan? Yung mga pulis na yan, si Charlie ko ba yan? Yung mga pulis na yan, si BBM ba yan? Bakit sila ang sinasaktan ninyo at binabato ninyo? Sa tingin nyo, pag sineryoso kayo ng mga kapulisan, anong laban ng bato isang bag mo? Anong laban ng bote na dala mo? Mag-isip kayo! Yung nag-recruit sa inyo, yung nagbayad sa inyo, para saktan at manggulo dito, sasamahan ba kayo sa loob ng kulungan? Ilang kabataan kayang nahuli? Ilang kabataan kanina ang nahuli? Sinamahan ba sila ng grupo nila? Sinamahan ba sila ng nagbayad sa kanila? Sinamahan ba sila ng leader nila? Kaya tanungin natin ang sarili nating mga kabataan. Hindi ang kapulisan ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay ang mga politikong magnanakaw. Gaya nino, gaya ni Martin Romualdez na tambalusos na magnanakaw. Gaya ni Charlie ko na mukhang buwak na magnanakaw. Gaya ni BBM na bahag na Pangulo. Yan ang kalaban natin. Gaya ni Boy Dila na mukhang buwak na si Congressman na appointed son ng Comelec na si George Garcia. Biruin mo, hindi na nga binoto ng tao, may kapal pa ng mukha yan si Boy Dila na mamuno. Yan. Hindi ka nga binoto ng kadistrito mo eh. Binoto ka lang ni Comelec. Kaya si Garcia lang ang pagsilbihan mo. Paubos ka lang ng pera eh. Ang dami ng problema ng bansa. Pati kayo, dumagdag pa kayo mga putang na kayo, mga congressman kayo. Pumunta kami sa House of Representatives. Tinamong ko yung suntukan ng mga putang na magnanakaw. Ayaw lumabas. Yun. Pero pakiusap sa akin si Kernel. Lahat po ng totoong lumalaban para sa bayan, nakikiusap. Pumilit tayo doon. Iiwanan nyo na po yung mga estudyante. Doon po tayo lahat. Pakiusap. Punta po tayo lahat doon sa gilid. Yung hindi susunod komunista. Ayun. Lahat sa gilid. Palakpakan yan. Pag sumunod, very good. Yan, narinig po natin mga kababayan. Sabi ni Kernel, lahat ng mga totoo nakikipaglaban kontra korupsyon ay gumilid. Ang maiiwan ay komunista at huliin sila ng mga kapulisan natin. Sa lahat ay nakikinig dyan, lahat daw sabi ni Kernel, ng totoo nakikipaglaban kontra korupsyon ay gumilid dito. Ang maiiwan ay ilalagay natin na kulungan para noon magwala. Diba? Ang tapang eh. Gilid pa. Sagad tayo. Gilid pa tayo, gilid pa mga kababayan. Kanina ang tatapang ng mga kabataan maglakad. Ang astig, ayaw magpaawat. Yung may mga maskara dyan, komunista rin. Kaya umarin ninyo yung mga maskara ninyo. Hindi kayo mawawanted dito kahit makita ang mukha niyo. Bakit? Sa atin ang pinagalaban natin eh. So, yun po, no? Napanood natin ng isang realista na DDS na ang pinaglalaban po ay para pababain
ang ating Presidente Marcos dahil wala po kasi talagang nangyari sa ating bansang Pilipinas, no? So, yan po kasi napakahina po talaga. Nasabi ko na nga po sa inyo, sa bahalang na problema, kamot noo lang po. Yan. So, yan po kahirap ang ating maging presidente pag ganyan. Hindi mo alam kung nagbabait-baitan o ano. Kasi po kailangan sa isang presidente yung matapang, no? Yung may kamay na bakal. Yun ang ibig sabihin, no? Hindi yung kahit sino kaya kang impluwensyahan, kahit mga ibang kabinete mo o mga congressman. Pero madali salita po, alam naman po natin lahat yan ng mga sa mga Congress, Senate, mga ibang Senado, mga ibang Congress, yan, kabinete, hindi po natin alam kung may mga involved, yan. Pero sa DPWH, yan, natukoy na po natin na maraming involved sa DPWH dahil sa flood control at pangungurakot na bilyon-bilyon, no? Sino ba pong pumirma dyan? Kundi si Presidente, di ba? Siya po ang pumirma. So, may pananagutan. Di ba? Kung parang si ano yan eh, si dating DPWH o si Cabral, basta pumirma ng pumirma, kahit hindi nakita, o si Alcantara, basta pirma ng pirma. Di ba? Yun ang hindi maganda. Tingnan muna bago pipirma. So, hindi na po na kasalanan ng mamamayang Pilipino kung kayo ay nagkasala. Kasalanan nyo na po yan. No? Ito po, ipasok na natin. Like to also call out the attention of these kids. Ako po si Amor Patrio. Hindi ko kayo pagagalitan. Para nyo na akong ate. Okay? Alam ko na ang pinaglalaban nyo ay matagal nang naka-embed. Matagal kayong na-seminar dyan. Hindi ako umaasa na makikinig kayo. Ito lang ang sabihin nyo. Try to step back. Try to step back a little bit. And then observe the government. Observe the leaders. Observe the current situation. And make your own conclusion based on your own observation. Just step back from whatever ideology those fucking people in the mountains are instilling in your young minds. Ako bilang ate nyo, hindi ako, alam ko kasi ang mga Gen Z eh. I am working as a virtual assistant. I've been managing Gen Zs. I am a general manager. Pero ewan ko lang, after ng rally na to kung may trabaho ba ako. But I know, one approach, alam kong hindi kayo makikinig kapag pinagagalitan kayo. So I am here as your nakakatandang ate, nakakatandang kapatid. Okay? Hindi ko kayo pagsasabihan na mali ang ginagawa nyo. For sure, there is a fucking reason as to why yan ang pinaniniwalaan nyo. Pero ito lang ang pakiusap ko. Step back a little bit. Observe your leaders. Observe the current situation. Tingnan yung mga tao na nasa gilid ng kalsada na hirap. Samantalang ang ating mga leaders ay nagpapakasarap. I'm not trying to convince you to anything because more than anyone in this fucking wide road here in Mendiola, alam ko, kayo ang generation na well-informed. And I will bank on that. We are the millennials. Some of these people here are boomers, Gen X. We are the older generation. At the end of the day, hindi kami ang mamumuno sa kinabukasan, kayo. Kaya piliin nyo, pag-aralan nyo. Yes, pwede kayong magkamali, pero piliin, pag-aralan ng mabuti. At the end of the day, ito ang isipin nyo. Hindi kayo dapat nananakit ng mga kapwa Filipino. Dahil magkaiba kayo ng ideology or pinaniniwalaan. Dahil hindi naman kami narito para saktan kayo.
Lalong-lalo na hindi kami narito para saktan ang mga pulis. Narito kami dahil pagod na kami sa korupsyon. Yung mga nanay nyo, alam ko, iba sa inyo yan, hirap na hirap magpaaralin kayo ng nanay nyo. Maybe right now you are still not in the right psychological circle to understand the sacrifices of your parents. Pero sana hindi pa huli ang lahat na ma-realize nyo na ang ginagawa namin ay hindi para sa amin. Iniwanan namin ang aming mga trabaho. Iniwanan namin ang aming mga pamilya. Inilagay namin ang aming mga sarili sa frontline kahit alam naman namin na pwede kami mapahamak. We are not here to provoke the police. We are not here para saktan kayo. Kaya wag nyo rin kaming sasaktan. I am not here to convince you na mali ang pinaniniwalaan nyo. Dahil sa inyo yan. Freedom nyo yan. Pero wag na wag kayong mananakit ng kapwa Filipino. At the end of the day, it will be you guys who will govern this country. Please, let's try. Let's all try to be better. Salamat po. Wala pong mananakit. Hindi po kami narito para saktan kayo. That's the least of our goal nang pumunta kami dito. Kaya walang mananakit, walang mambabato, walang magpo-provoke. Okay? Now, back to business. The fucking business. Wala pa rin bumababa. At kulang pa rin tayo sa numbers, pero hindi tayo uuwi na walang bababa. I would like to remind everyone here na ang Ayan, bago po ang lahat, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Pindutin na kaagad ang subscribe button, no? Para updated po tayo lagi sa mga bagong uploads yan, di ba? Yan, at pindutin niyo rin po ang notification bell. Ayan, maraming salamat po. laki ng ating sinakripisyo para tayo ay maparito. At ang laki ng rason kung ano ang pinaglalaban natin dito. Dahil kapag walang bumaba today, magnanakaw lang sila ulit bukas. Magsisinungaling lang ulit sila bukas. At gagaguhin lang tayo ng paulit-ulit. Ngayon, alam kong kulang tayo sa numbers. Kaya sa mga nagla-livestream dito, pinapanawagan ko. Hindi namin to kaya ng kami-kami lang. Huwag niyong iasa ang kinabukasan ng bansa sa iilang tao, sa iilang grupo. Hindi namin to kaya. Let me be very frank and straightforward with that. Kahit gaano pa kalaki ang pagmamahal namin sa bayan, hindi namin to kaya ng mag-isa. Kung hindi kayo pupunta dito, walang mangyayari. Nanakawan lang tayo ulit. At ito ang pinaka-importante, guys. It's not just about the economy. It's not just the possibility of the Philippines going bankrupt. The most important thing, napakaraming EDCA bases na sa Pilipinas na inalaw ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magnanakaw. Hindi ko alam kung anong naging kapalit, pero alam ko ang magiging kapalit ng mga EDCA bases. Never in the world history na ang Amerika ay nagsimula ng digmaan sa kanilang bansa. There will always be a sacrificial lamb. Hindi ko kayo tinatakot. Pero yung pinaglalaban natin dito, it's not just about corruption. It's not just about our future. Kung ayaw natin maging abo, kung ayaw natin maging sakripisyo, habang yung mga politikong nagnanakaw araw-araw ay pupunta at lilipad ng ibang bansa at magpapakasasa sa mga ninakaw nila, pumunta kayo dito, hindi namin ito kaya. Hindi namin ito kakayanin kung kami lang. Walang monopolyo ng amor patrio. Walang
mamamayan ay magkaroon ng pagmamahal sa bayan. Alam ko, may mga trabaho kayo. Alam ko, may mga personal kayo na buhay. Pero sana, kahit ngayon lang, bayan muna bago ang sarili. Bayan muna bago tayo maging Venezuela. Bayan muna bago tayo maging Ukraine. Let's save our country while we can. Let's save our country while we still have our country, because we are on the verge of losing our future and our country and these fucking assholes. Ayan po, mga ka-reaction bay. So, napanood nyo po kung anong kailangan niya, no, ni ate. So, yung pong walang masyadong ginagawa sa kanya-kanilang bahay, pwede po kayo pumunta sa Mendiola at puntahan nyo po ang ating mga ka-DDS, no? Para po panawagan, para masuportan po natin, no, ang ating pinaglalaban, no? Ayan. So, ano pang hinihintay nyo? Punta na po kayo dyan hanggang wala pang bumababa. In the Congress, in the Senate, and in the Executive, they will fly abroad, bring the stolen wealth, and live their life happily ever after. Kapag tayo naging Ukraine, hindi lahat ng Pilipino ay may kakayahang pumunta ng ibang bansa. At ito ang sasabihin ko, pag wala tayong ginawa ngayon, magiging mas mahirap pa tayo sa daga at magiging sakripisyo tayo sa ambisyon ng Amerika. Dapat tigilin. Bago po lahat, baka yung pong nagtatanong, bakit ako daw, hindi ako pumunta? Pasensya na po kayo, no? Kasi ako po ay katatapos lang pong na ospital, no? So, yun po, sa kasalukuyan, 6 na buwan po ako naggagamot, so hindi pa po ako pwedeng lumabas, no? Kahit gustuhin ko man, yun po, baka bigla po akong mahimatay sa mismong kalsada. Minsan nga, sasakyan lang, ganun na po, no? So, yung medyo malakas po, mga pangangatawan, kung gusto nyo po, samahan nyo lang po yung mga Pro Duterte sa rally na yan. Kasi po, yun mga yan, hindi po kayo ipapahamak po. Hindi po sila yung mga mga lumalaban sa mga pulis, no? Hindi po sila nang babato, ayaw po nila yung mga ganyan. So yung mga Pro Duterte po, basta gusto lang po ipababain ang ating presidente dahil hindi niya po kaya. Dahil po ang ating bansang Pilipinas nasa ilalim na po. 2 na lang po ang nauna sa atin sa ilalim. Baka mauna po tayo pang ilalim talaga. Hindi na po malayo yon. So, sana po yung panawagan ni ate na nakalimutan ko po kasi yung pangalan. So, yung hindi pa po punta po kayo sa Mendiola. Yan, para ipaglaban po natin ang ating gobyerno o ang ating mga mamamayan, di ba? Yan. Sa pag-rise ang China. So I call on not just the Gen Z, not just the millennials, not just the boomers, not just the working professionals, but I'm calling everyone who is a Filipino. Pagbigyan nyo kami, tulungan nyo kami, dahil hindi namin kaya to. Pumunta kayo dito sa Mendiola at walang uuwi hanggat walang bumababa. So, yun po. Napanood po natin yung mga ating mga grupo na nagrarally. Yan. So, maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po, kung meron po kayong time pumunta sa Mendiola, yan. Samahan niyo po ang ating grupo yung mga nagrarally dyan. Pero tignan niyo po, hindi basta-basta mga grupo ng nagrarally, iba-iba po yan. So, hanapin nyo lang po si ate at si kuya, kanina po, no? Ayan, hindi po kayo pababayaan. Ayan po, maraming salamat po. God bless.